Hello everyone! So for today's video, magluluto tayo ng bago, kakaiba, masarap na kakanin na pwede nyong pangbenta at syempre pang merienda na din. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong na-harvest na cassava. Fresh cassava ang ating gagamitin mga mommies kasi mas masarap at manamis-namis ito. Ayan, binabalatan lang natin at na-remove natin yung string part sa gitna ng ating cassava para hindi natin masama sa pag-grate. Dito gumamit lang tayo ng ating pamalakasang Simplas grinder. Pwede nyo ding i-grate mga mommies. Pero, mas madali ang ating trabaho at para mas convenient, gagamit tayo nito. At ito, napino na natin lahat ng ating cassava. I-sieve lang natin ito para ma-remove yung excess liquid ng ating cassava. At kapag grenade nyo naman ito, pwede nyong pigaan. Meron tayo ditong obe. Yes po, gagamit tayo ng obe mga mommies. Pure obe ang ating gagamitin, but kung meron kayong available na obe halaya, pwede nyo din gamitin yon. Adjust nyo lang ang sugar sa ating mixture. Approximately 3½ cups grated cassava. Squeeze na yun mga mommies at nag-add tayo ng 1 cup of cooked obe mashed. Nag-add din tayo ng 1 cup of condensed milk. Meron tayong 1 grated coconut. Nag-add lang tayo ng water para ma-squeeze natin ng 2 cups of coconut milk. Sa ating mixture, ini-add na natin ang 2 cups of coconut milk. At nag-add din tayo ng 1/3 cup of melted butter, 1 teaspoon of vanilla, at 1/2 cup of brown sugar. Of course, pwede ding white sugar mga mommies at adjust nyo lang sugar according sa inyong panlasa. At para mas lalong mapatingkad natin ang obe na kulay, nag-add lang tayo dito ng 1½ teaspoon of obe powder, 1 piece of large egg, at saka 1/2 teaspoon of fine salt. Pambalansi lang ng tamis mga mommies. Mix lang natin to fully combine. At dito gagamit tayo ng 2 leche flan molder. Regular size lang ito mga mommies. Nag-brush lang tayo ng butter at nilayan natin ito ng parchment paper. Maglagay lang tayo ng 3/4 full of the mixture. At sa isang pan naman, gumamit tayo ng 10 by 3 inches round pan. Ito lulutuin natin sa dalawang proseso. Steam natin at ibibake natin sa ating improvised oven or sa kawali. Steam for 70 to 80 minutes over medium flame. At ito, pinipreheat muna natin ang ating kawali before natin isalang ang ating mixture for about 5 minutes. After 5 minutes, isalang na natin. Ibibake natin ito sa ating improvised oven for about 35 minutes, and after 35 minutes, maglagay na tayo ng cheese toppings on top. Add another 5 minutes para mag-melt yung cheese sa top natin. Pwede nyong i-extend mga mommies kung gusto nyo maging brownish ang cheese natin. Dito nag-grate lang tayo ng cheese on top. Mas madaming cheese, mas masarap. At ito na, after 5 minutes, ready na ang ating napakasarap at bagong kakanin. Ang bango dahil sa obe na ating nilagay. At dito, in-extend lang natin ng another 1 minute para maging crispier ang texture ng cheese sa top natin. Tinitest lang natin ito at nag-dry na ang top. Ready na para hanguin. Papalamigin muna natin ito ng mga around 20 to 30 minutes or mag-cool down ang ating cake para mag-set ito. Ito naman ang ating niluto sa steamer. Nilagyan na natin ito ng cheese on top and extend the time for 5 minutes para mag-melt yung cheese sa top natin. Ito na, ready na para hanguin. At syempre, papalamigin muna natin ito. Mas better na papalamigin muna natin mga mommies before natin i-unmold kasi ina-unmold natin dito na medyo mainit-init pa at hindi pa ito nag-set. At syempre, mas maging masarap ito kapag nag-set na. At kung nilagay natin ito sa refrigerator, kinabukasan, mas maging masarap pa ito. At ito na, hindi na tayo makapag-wait pa at takam na talaga tayong tikman ang ating niluluto. I-slice na natin. At dahil ginamitan natin ng Simplas grinder, ang ating cassava, naging finer texture ang cake natin. At syempre, kakaiba ang texture nito kapag grated cassava ang inyong ginamit. Ayan, i-slice na natin mga mommies at ating tikman. Medyo mainit-init pa ito, kaya hindi pa ito nag-fully set talaga. Ayan, ang bango at nagbe-blend talaga ang flavor ng cassava at obe na nilagay natin. Napakasarap at ang bango. Pwede kayong mag-add dito ng buko mga mommies. Yung shredded buko ang inyong gagamitin, yung good for salad. At ito naman ang ating niluto sa steamer. Medyo kakaiba ang texture, mas moist ang niluto sa steamer natin at medyo mainit-init pa ito kaya hindi pa talaga ito nag-set mga mommies.
But syempre excited na tayo, kaya tikman din natin. Ito kumuha lang tayo ng isang slice at tingnan natin kung anong texture at lasa na din sa ating niluto sa steamer. At syempre, pwede nyo ding bake ito mga mami sa regular oven. Bake for 70 to 80 minutes, 180 degrees Celsius. Ito na, tinikpan na natin. So ito ang texture ng niluto natin sa steamer. Mas maganda kung mag-set ito na fully cool down talaga para mas masarap at maganda yung texture ng ating cake. Ayan na po mga mami, so pinyong subukan ng ating recipe. The best pang merienda at syempre pang benta na din. Ayan lang po, salamat sa panonood at sa inyong walang sawang suporta from Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much. God bless you all. Stay safe and enjoy.